ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Handa tayong magsakripisyo at tiisin ang lahat ng hirap para sa mga mahal natin sa buhay. Pero hindi maiiwasan na maubos lahat ng enerhiya natin hanggang sa maramdaman tayo or makaramdam tayo ng matinding pagod. Ikaw kabarangay, anong kaya mong isakripisyo, maibigay lang ang pangangailangan ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kat. 33 years old at nagtatrabaho sa isang insurance company. Matagal na akong avid listener ng inyong radio station na Barangay LS 97.1 at matagal ko na rin gustong sumulat sa programa ninyo na Barangay Love Stories. Nag-iipon lamang ako ng lakas ng loob para masimulan ito kasi may parte ng buhay natin na hindi madaling balikan para ikwento sa iba. Pero siguro paraan ko na rin to para kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko at umaasa rin ako na makakapag-iwan ng aral ang kwentong ito ng buhay ko. Kakagraduate ko lang ng college nang mamatay ang papa ko at mula noon, ako na ang tumayong breadwinner ng pamilya. Pangalawa kasi ako sa 6 na magkakapatid. Pero may sarili ng pamilya ang kuya ko. Si mama naman ay huminto na rin sa pagtitinda ng gulay sa palengke mula nang ma-heat stroke siya. Mabuti na lang at kaagad din siyang nakarecover pero naging mahina na rin ang katawan niya mula noon, Papa Dudut. Ay, grabe yung traffic pa uwi ng bahay. Nakakagutom. Oh, Kat, mabuti naman at nakauwi ka na. Ay nako, dapat nga po kanina pa ako nakauwi, ma. Grabe lang talaga yung traffic kanina. Hindi naman Friday ngayon, pero ang tagal po nang naging biyahe ko. Baka may aksidenteng nangyari malapit dun sa dinaanan ng sinasakyan mo, kaya natagalan ka sa biyahe. Siguro nga po. Iba po kasi talagang traffic kanina, ma. Parang araw ng sweldo o biyernes kasi talagang ang bagal gumalaw ng mga sasakyan. Lalo tuloy ako napagod at nagutom. Halika na rito sa lamesa at ipaghahain na kita ng hapunan mo. Sige po, ma. Gutom na rin po talaga ako. Iwan ko na lang po muna itong bag ko dito sa sofa. Ano po palang ulam natin, ma? Ginataang galunggong, Kat. Eto, nilagay ko na dito sa lamesa katabi nitong kaldero ng kanin. Ginataang galunggong? Oo, bakit? Di ba yan din po yung ulam natin kagabi? Piniritong galunggong naman yon. Parehong galunggong pa rin, ma. Pero sige po, okay lang naman sa akin. Kahit anong ulam kasi, gutom na po talaga ako. Maupo ka na nang makakain ka na. Opo, ma. Nagwawala na talaga kasi itong sikmura ako sa gutom eh. Eto na rin ang baso ng tubig, oh. Salamat po. Grabe. Amoy pa lang, alam mo nang masarap ang pagkakaluto nitong ginataang galunggong nyo, ma. Gatanang niyog kasi talaga ang gamit ko dyan at hindi yung nasa pack lang. Bakit, ma? Magkaiba po bang lasa kapag yung nasa pack ang gamit nyo? Oo naman. Hindi hamak na mas masarap pa rin kapag yung fresh na gata ang gamit sa pagluluto. Sa bagay nga po. Hindi rin naman po kayo mahilig gumamit ng mga seasoning eh, no? Tama ka dyan, kasi mas masarap pa rin yung walang halong preservative ang mga nilulutong pagkain. Kung bakit ba naman kasi hindi ko naman ang husay nyo sa pagluluto eh. Marunong ka namang magluto ah. Pero kasi hindi kasing sarap ng mga niluluto nyo, ma. Naalala ko pa nga nung unang beses ako magluto ng sinigang. Sobrang alat. Oo, naaalala ko yon. Napasobra naman kasi ang lagay mo ng asin sa sinigang noon. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, tansahin mo ang paglalagay. 3 kutsara naman kasi yatang nilagay mo dun sa niluto mo. Naku ma, hindi ko na po matandaan kung gaano karami ang nalagay ko. Pero mabuti na lang talaga at naremedyohan niyo yung niluto ko at saka nakain pa rin ng mga kapatid ko. Kung hindi, masasayang yung 1 kilong baboy at ilang mga gulay na binili ko.
Madali namang remedyohan ng napaalat na sinigang na baboy. Sa susunod, panoorin mo kung paano ko magluto para matutunan mo yung tamang teknik para mapasarap ang niluluto mo. Ay, sige ma. Gusto ko yan. Kailangan ko na rin talagang matutunan na pasarapin yung mga niluluto ko para naman hindi nasasayang. Madali lang yon, basta matutunan mo kung paano tansahin ang mga rekado na ginagamit mo. Oo nga pala, Kat. May extra ka ba na pera dyan ngayon? Meron naman po ma. Bakit po? Para saan po ba? Ay, pambayad sana ng kuryente natin kasi may dumating na disconnection notice kaninang umaga. Ha? Paano po nangyari yun? Nakapag-abot naman po ako sa inyo ng pambayad ng tubig at kuryente nung isang linggo, di ba? Oo, nakapagbigay ka nga nung nakaraan. Bakit po nagkaroon tayo ng disconnection notice para sa kuryente natin? Ang totoo kasi, nagamit ko yung pera na yun sa pampagawa ng baradong lababo natin. Tsaka may problema rin ng tulo ng tubig sa gripo kaya isinama ko na sa pinaayos ko sa tubero. Nakakalimutan kong sabihin sa'yo na doon ko nagamit yung pera na dapat pambayad natin sa bill ng kuryente. Ganun po ba? Pasensya ka na, kasi nawala na rin sa isip ko na sabihin sa'yo yung tungkol dun eh. Ayos lang po yun ma. Basta man sa susunod, sabihin nyo na lang po sa akin na mas maaga para hindi tayo nakakatanggap ng disconnection notice. Oo anak, iiwasan ko nang maging makakalimutin. Iabot ko na lang po mamaya yung pera para maibayad nyo na po bukas ng umaga. O sige, aagahan ko na lang ang pagbabayad bukas. Opo ma, kasi baka mamaya maputulan pa tayo tapos mas malaki pa ang magastos natin sa pagpapareconnect ng kuryente. Papadudot, hindi talaga madali ang maging breadwinner lalo na kung walang ibang inaasahan ng pamilya ko kung hindi ako lamang. Papadudot nung nabubuhay kasi si Papa. Kahit na hindi ganoon kagaan ang buhay namin ay hindi naman ako sobrang nahihirapan. Para makatulong sa kanya noon ay nag-working student ako kasi may mga oras na hindi sumasapat ang kinikita niya sa pagdadrive ng taxi para sa mga gastusin namin sa bahay. Nakikiboundary lang kasi siya ng taxi kaya hindi niya buong naiuuwi sa bahay ang perang pinaghihirapan niya sa pamamasada. Si Papa rin ang naging idolo ko noon kasi nakita ko kung paano niya itaguyod ang pamilya namin kahit pagod na siya. Kaya mula nang mawala siya ay nangako ako sa sarili ko na susundan ko ang yapak niya at gagawin ko ang lahat para mapabuti ang buhay ng pamilya namin. Pero mula nang mapunta nga sa mga balikat ko ang malaking responsibilidad ng pamilya ko, doon ko na na-realize na hindi talaga madali ang naging pwesto ni Papa sa buhay namin. Hindi lang siya mabigat, kung hindi sobrang bigat. Mabuti na lang kahit papaano may isang tao sa buhay ko na sumasalo ng mga hinaing na hindi ko masabi noon sa kahit na sino sa pamilya ko, Papa Dudut. Buti naman at nagkaroon ka na ng oras para sa akin, babe. Pasensya na babe naging sobrang busy ko lang talaga sa trabaho. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman yun. At least ngayon, natuloy na ang date natin kahit dito lang sa coffee shop. Ayun nga lang, may dala ka pa ring trabaho. May tinapos lang naman akong report pero ito, i-close ko na tong laptop ko para wala nang storbo sa atin. Ayan, very good. Minsan ko na nga lang masolo ang babe ko. May istorbo pa na laptop. Ito na nga nilalagay ko na sa bag ko para solong-solo mo na talaga ako. Ay, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano yan? Eto, Uy, wow! Sunflower bouquet? happy Mansari, babe. Oh, thank you. Grabe, dapat hindi ka na nag-abala pa ng ganito. Special day natin ngayon, kaya dapat may special something din ako para sa'yo. Napaka-sweet talaga ng babe ko. Siyempre naman, basta para sa napakagandang girlfriend ko. Bolero pa. Uy, hindi ah. Sobrang ganda kaya talaga ng girlfriend ko. Kaya sobrang mahal na mahal kita. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Masyado mo na ako pinapakilig Pero paano mo pala napagkasya to sa bag mo?
Etong malaking backpack ang ginamit ko para hindi ma-deform yung sunflower bouquet. Buti nga maayos pa rin hanggang sa makarating ako dito sa coffee shop. Ingat na ingat talaga ako sa pagbitbit ng backpack ko na yan. Thank you, babe, ha? Sa totoo lang, nawala na talaga sa isip ko naman sa rin natin ngayon. Alam ko, babe. Sorry ha. Ano ka ba? Hindi mo kailangang mag-sorry. Alam ko naman kasi kung gaano ka kaokupado ng trabaho at responsibility sa family ang isip mo ngayon. Sinabi mo pa, lalo na ngayong parehong nasa college na yung dalawang kapatid ko. Ang laki ng gastos kaya hirap talaga ako sa pagbabudget. Nawala na tuloy sa isip ko ang tungkol sa date ngayon at monthsary nating dalawa. Babe, babawi talaga ako next month kasi baka mas maluwag na ang schedule ko nun. Ibig bang sabihin, pwede na tayong mag-out of town staycation sa next monthsary natin? Ha? Naku babe, gastos yun eh. Ako nang bahala sa gastos. Basta bigyan mo lang ako ng oras mo, babe. Ayoko naman ng ganun kasi napapadalas na yung mga date natin na ikaw lang halos ang gumagastos. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong isipin ang tungkol sa pera, di ba? Oo nga, kaya lang nagigilty pa rin ako. Kasi parang nagiging unfair na ako sa'yo eh. Hindi ka nagiging unfair, babe. Kasi nag-e-effort ka pa rin na bigyan ako ng oras kahit napaka-busy ng schedule mo. Ano, G na ba tayo sa out-of-town staycation natin? Bahala na babe. Depende sa magiging schedule ko sa trabaho kasi may mga bago kaming trainee na kailangang i-train next month. Akala ko ba mas magiging maluwag na ang schedule mo next month? Oo, pero alam mo naman na kailangan ko pa rin mag-overtime para madagdagan ng sweldo ko. Pero susubukan kong gawa ng paraan. Sasabihan ka agad kita, babe. Wait lang, babe ha. Basahin ko lang tong chat ni kuya at baka importante. Sige lang, babe. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo pagkatapos mong basahin ang chat ng kuya mo? Nangungutang na naman kasi ng pera si kuya sa akin eh. Eh di ba nabanggit mo nung nakaraan na nagpadala ka ng pera sa kanya kasi naospital ang anak niya nang dahil sa dengue? Oo. Tsaka hindi pa niya nababayaran yun. Tapos nangihiram ulit siya ng pera ngayon? Oo. Ang dahilan naman niya, nakagat daw ng aso yung bunso niya at magpapa-anti-rabies daw sila bukas ng umaga. Pero may center na nagbibigay ng libreng anti-rabies, di ba? Nabanggit niya sa chat malayo daw kasi sa kanila yung center na nagbibigay ng anti-rabies eh. Kaya ayun, sa mas malapit na ospital na may bayad na lang daw sila pupunta bukas. Masisira na naman ang budget ko nito. Ay, Papahiramin na lang kita para hindi masira ang budget mo, babe. ay naku babe, wag na. Kaya ko namang ayusin to. Sige na, hayaan mo nang makatulong ako. Isasend ko na lang mamaya sa bank account mo. O kung gusto mo, ako na mismo ang magpahiram ng pera sa kuya mo. Seryoso ako babe. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kaya ko namang gawa ng paraan to. Pero thank you pa rin kasi palagi kang nandyan tsaka willing na tulungan ako. Siyempre, kasi girlfriend kita. At gusto ko na makatulong ako lagi sa kahit na anong problema na dumarating sa'yo, babe. Papadudot kahit may sarili ng pamilya ang kuya ko ay may mga pagkakataon na nangihiram siya sa akin ng pera na madalas na hindi na niya nababayaran. Nahihiya na rin ako na singilin siya kasi alam ko na madalas silang nagigipit sa bahay nila. 4 na kasi ang anak nila noon ang asawa niya tapos ay siya lang din ang nagtatrabaho para sa mga ito. Sa isang construction site siya nagtatrabaho at alam ko na hindi ganoong kalaki ang kinikita niya doon, papadudot. Hanggang 3rd year high school lang ang tinapos niya at naging tambay na siya sa bahay noon. Ilang beses pa siyang kinukumbinse ni na papa at mama na bumalik sa pag-aaral pero mas ginusto niya na bumarkada. Hanggang sa mabuntis niya ang girlfriend niya pagkalipas ng 2 taon ng pagiging tambay. Mabuti na lang at siya na rin ang nagdesisyon na bumukod sila ng girlfriend niya at hindi na inasa kay tatay noon ng responsibilidad para sa mag-ina niya. Kaya lang nang maging 4 na ang anak niya, mas madalas na siyang magipit at ako ang nilalapitan niya para hingan ng tulong. Ang pamilya kasi ng asawa niya ay nasa malayong probinsya pa, kaya wala silang ibang pwedeng lapitan at hinga ng tulong kung hindi ako lamang ng mga panahong yon
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nakilala ko si Joey noong nasa college pa lamang ako. Doon din nagsimula ang relasyon namin at hindi ko yon sinabi sa mga magulang ko. Ayaw kasi nila na mag-boyfriend ako kasi natatakot sila na baka magaya ako sa kuya ko na nakapag-asawa ng maaga. Kahit nga nang minsang pinakilala ko si Joey sa kanila, di lang manliligaw ko. Pinaalala nila sa akin ang responsibilidad ko na pagtulong sa pamilya sa oras na makatapos na ako ng pag-aaral ko. Kumbagay, hindi raw kaagad ako pwedeng mag-asawa. Hindi naman nila yon diretsong sinabi sa akin pero pinaramdam nila ang magiging responsibilidad ko sa oras na makatapos ako ng college. Kaya naman ang maging kami ni Joey noon ay naging lihim sa pamilya ko ang relasyon naming dalawa. Baka kasi hindi nila ako maintindihan na hindi ako kagaya ng kuya ko. Kaya kong balansehin ang oras ko sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral at sa relasyon na merong kami ni Joey. At nangihinayang ako na hindi yon nakita ni Papa kasi nawala na kaagad siya bago ko pa man maipakilala sa kanya si Joey bilang boyfriend ko. Nagtatrabaho na rin ako noon nang ipaalam ko kay Mama ang tungkol sa relasyon namin at wala na rin siyang naging pagtutol. Siguro kasi nakita ni Mama kung gaano ako karesponsable bilang breadwinner ng pamilya namin, Papa Dudut. Ito yung budget para sa pambayad ng tuition fee ng mga kapatid ko. Ito para sa allowance nila. Ito naman para sa bill ng kuryente at tubig para sa buwan na to. Tapos ito para sa pang-grocery ni Mama. Yan. Buti na lang mukhang hindi kami magigipit ngayon. Kasi malaki pa tong natira na pang-allowance ko. Anak, magkape ka muna. Oh, Ma. Gising pa po pala kayo. Oo, ilalagay ko na sa lamesa tong tasa ng kape natin. Grabe, kakatutok ko dito sa ginagawa ko. Hindi ko napansin na nagtitimpla na pala kayo ng kape sa kusina. At talaga nagtimpla pa kayo ng kape para sa ating dalawa, Ma. Hindi pa kasi ako makatulog, kaya naisipan ko na lumabas muna ng kwarto para magkape. Ginagawa niyo pa rin pala talagang pampatulog ang kape. Ikaw din naman, di ba? Nagkakape ka bago matulog, kaya nang makita kitang gising pa rito sa sala, naisipan kong ipagtimpla ka na rin ng kape. Sa inyo po talaga ako nagmana pagdating sa kape. Pero salamat po dito, Ma. Sakto po kasi patapos na rin ako dito sa ginagawa ko. Nagbabudget ka na ba para sa mga gastusin natin sa buwan na ito? Opo, binabudget ko na po ang mga kailangan nating bayaran at pagkakagastusan para sa buwan na to. Maisisingit mo pa ba dyan yung nabanggit ko nung nakaraan na pagpapaayos ng banyo natin? May sira po bang gripo ng banyo natin? Hindi ko po kasi matandaan yung sinabi niyo tungkol dun eh. Hindi yung gripo, pero yung tiles na sahig. Marami na kasing sira yung tiles kaya gusto ko sanang papalitan na natin. Oo nga po, Ma. Naalala ko na yung tungkol doon. May ilang buwan na rin mula nung mabanggit ko yun sa'yo kaya siguro nawala na rin sa isip mo. Siguro nga po nawala sa isip ko. Pero huwag kayong mag-alala, Ma. May extra pa naman ako dito. Sabihin niyo na lang po sa akin kung magkano yung kakailanganin. Para kung kulang yung extra ko, gagawin ko po ng paraan para madagdagan yung pera na yon. Sige, Kat. Ipapatingin ko na sa kapitbahay natin na gumagawa at nagpapalit ng tiles sa sahig. May alam din kasi siya na murang bilihan ng tiles. Mas makakatipid tayo kung siya na lang ang kakausapin natin. Mas mabuti nga po kung ganon para hindi na rin tayo mahirapan sa paghahanap ng ibang tao na gagawa nun. Pasensya ka na, Kat, ha? Ba't naman po kayo humihingi ng pasensya, Ma? Matagal na rin po yung mga tiles na yun sa banyo natin, di ba? Hindi pa po yata ako pinapanganak, yun na po yung tiles na nakadikit doon. Kaya wala po kayong kasalanan kung masira man po mga yun dahil sa paglipas ng panahon. Hindi naman yung tungkol sa tiles sa sahig ang hinihingi ko ng pasensya sa'yo. Tungkol naman saan po? Yung tungkol sa pagtatrabaho mo para sa mga gastusin sa bahay na ito. Ma, para namang bago naman po ito sa atin. Ako po ang may trabaho sa bahay na to, kaya responsibilidad ko po kayo ng mga kapatid ko. Ayun na nga eh.
Ikaw lang ang may trabaho kaya ikaw lang mag-isang sumasalo ng responsibilidad sa bahay na ito. Ako ang ilaw ng tahanan pero parang nagiging pabigat lang ako sa'yo. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan, ma. Kasi kahit kailan hindi kayo naging pabigat sa akin. Wala na nga po ako halos ibang ginagawa dito sa bahay kundi magpahinga. Lahat kasi ng kailangan linisin o ayusin dito, kayo nang nag-aasikaso. Yun na lang naman kasi ang pwede kong maitulong sa'yo, Kat. Napakalaking bagay na po ang ginagawa nyo na yun, ma. Kung hindi lang nag-asawa ng maaga ang kuya mo, pinagtutulungan nyo sana ang mga gastusin dito sa bahay. Ma, hindi na po natin may babalikan nakaraan. Hindi rin naman po nagsisi si kuya sa naging buhay niya ngayon kasi mabait naman yun ang pangasawa niya. May mga araw na nahihirapan sila sa mga gastusin kasi mataas naman talaga mga bilihin ngayon, di ba? Pero nakakabangon naman po sila at maayos pa rin ang buhay nila. Nagiging maayos ang buhay nila kasi palagi mo silang tinutulungan. Lalo ka tuloy nahihirapan kasi alam ko na may mga oras na nagpapahiram ka ng pera sa kuya mo. Paminsan-minsan lang naman po yun kapag nagigipit talaga. Tsaka madalas para naman po sa mga anak nila ang hinihiram na pera ni kuya sa akin Pasensya ka na talaga anak ha. Alam ko na nahihirapan ka na rin sa amin lalo na sa mga... Ma, ayos lang ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko to. Nakakaramdam ako ng pagod pero kaya ko to, ma. Kaya ko pong igapang at itaguyod ang pamilya natin. Papadudot ng parehong nasa kolehiyo na ang dalawang kapatid ko at nasa high school ang dalawa ay mas naging mabigat para sa akin ang mga gastusin namin. Sobrang hirap na pag-budgetin ang bawat kinikita ko noon sa trabaho para sa lahat ng kailangan na bayaran sa bahay. Kaya madalas papadudot na napapa-overtime talaga ako sa trabaho. Tumatanggap na rin po ako noon ng racket na gumawa ng thesis ng mga college student para may pandagdag sa panggastos namin. At hindi madali ang racket na yon dahil kailangan kong maglaan ng oras at mag-research para magawa ng maayos ang thesis na yon. Alam nyo, sa totoo lang, may mga oras noon na naiiyak na lamang ako kapag mag-isa ako sa kwarto. O kahit nga kapag nasa opisina ako at wala nang ibang kasama na katrabaho doon. Bigla ko na lang nararamdaman ang bigat na nasa magkabilang balikat ko. Dahilan para bumigat din ang dibdib ko at maluha na lamang ako. Alam ko naman na hindi ginusto ni mama na ako lang mag-isa ang sumalo ng responsibilidad sa pamilya namin. Pero wala naman na kaming magagawa pa kasi wala na silang aasahan noon kung hindi ako lamang papadudot. Happy anniversary, babe! Happy anniversary din, babe! Thank you kasi nag-effort ka na hintayin na matapos ang shift ko sa trabaho. Natambakan kasi kami ng mga report na kailangan tapusin kaya kinailangan ko mag-overtime Ayos lang yon, babe. Ano ba naman yung 3 oras na paghihintay para sa espesyal na gabi na to? Kasama ang babaeng pinakamamahal ko. Humirit ka pa talaga, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Saka nasanay na rin naman akong maghintay kasi madalas ka talaga nag-overtime sa opisina nyo. Ayun na nga Nahihiya na ako sa'yo kasi palagi ka nalang naghihintay ng ilang oras para lang sa saglit na date natin. Anong saglit? Hindi mo ba alam na yung 30 minuto hanggang 1 oras na magkasama tayo? Para sa akin, 1 buwan na yun. Grabe naman yung 1 buwan. Ganun talaga kapag kasama mo yung taong mahal mo. Bumabagal ang oras kasi masaya ka sa tabi niya. At yun ang pakiramdam ko sa bawat minuto na magkasama tayo. Alam mo, babe, masyado ka ng sweet. Baka lang gamin na tayo pareho dito sa lamesa natin, ha? Ang dami pa naman itong mga in-order mong pagkain kung lalanggamin lang. Umorder talaga ako ng maraming pagkain. Kasi nga, espesyal na araw to para sa ating dalawa. Kahit naman hindi natin anniversary o mansary, umu-order ka pa rin ng madami kapag magkasama tayo, Kasi sa tuwing magkasama tayo, nagiging espesyal yung araw ko. Babe, ano ba? Masyado mo na akong pinapakilig. Ginagawa ko lang yung responsibility ko bilang boyfriend mo.
ang pangitiin at pakiligin ng girlfriend ko. Alam mo, napakaswerte ko talaga kasi ikaw ang naging boyfriend ko. Naalala ko na parang dati lang, tinatago pa natin yung relasyon natin sa mga magulang ko. Oo, kasi nga ayaw mo na ipakilala ako sa kanila bilang boyfriend mo. Alam mo naman na sobrang higpit kasi ng mga yun, di ba? Sobrang takot sila na baka gumaya ako kay kuya na nag-asawa ng maaga. Kaya grabe yung paghihigpit na ginawa nila sa akin noon. Pero hindi mo naman sila na-disappoint, di ba? Oo naman. Hindi ko talaga sinira yung tiwala nila kasi nirespeto mo rin ako at ang relasyon nating dalawa. Sayang, hindi naabutan ni Papa nung naging tayo na. Ayos lang kasi alam ko naman na nakikita niya ngayon kung gaano ko kamahal ang anak niya. Tama ka dyan sa sinabi mo. Pero parang ang bilis ng panahon, no? Dati lang, nahihirapan tayong magkita para mag-date. Pero ngayon, ilang taon na tayong magkarelasyon. At marami pang susunod na taon para sa ating dalawa. Ay, sa totoo lang, minsan nakakaramdam na ako ng takot. Takot saan, babe? Na ano, baka mapagod ka na sa akin. Mahal kita. Kaya hindi ako mapapagod na mahalin ka. Babe, thank you ha. Kasi palagi kang nandyan para sa akin. At hindi ako mawawala sa'yo kahit kailan. Hindi ako mapapagod na mahalin ka. Gusto ko na ako yung maging dahilan para lalo kang lumakas. Ako yung kukuhanan mo ng lakas sa oras na nakakaramdam ka ng pagod. Kaya nga, gusto ko na rin samantalayin ang pagkakataon na to, babe. Anong ibig mong sabihin? Babe, ilang beses ko rin pinag-isipan to. At naniniwala ako na ito na yung oras para simulan nating planuhin ang buhay nating dalawa. Babe, para saan ang singsing na yan? Babe, ilang taon na tayong magkarelasyon at matagal na akong sigurado na ikaw yung babae na gusto kong makasama sa habang buhay. Kat, will you marry me? Joey! Mahal mo naman ako, di ba? At mahal na mahal kita. Kaya magpakasal na tayo, please. Joey, sorry pero hindi pa kasi pwede eh. Ha? Anong hindi pa pwede? Hindi pa tayo pwedeng magpakasal. Akala ko ba mahal mo ako? Oo nga, pero hindi sapat yun para madaliin natin ang lahat. Hindi naman kita minamadali, Kat. Gusto ko lang na simulan na nating planuhin ang tungkol sa ating dalawa. Kahit ito man lang nakasal natin. Ayun na nga, Joey. Hindi pa kasi pwede talaga eh. Kasi una sa lahat, alam mo naman may 4 pa ako na kapatid na pinag-aaral. Yung 2 sa kanila nasa college pa. Tutulungan naman kita na pag-aralin ng mga kapatid mo. O sa kahit na anong gastusin pa para sa pamilya. Tutulong ako. Yan yung ayoko mangyari. Yung saluhin mo yung responsibilidad na hindi naman talaga sa'yo. Joey, sorry talaga pero hindi pa ako handa eh. Hindi ko pa kaya magpakasal sa'yo. Papadudot ng tumungtong ng first year college ang kapatid ko na sumunod sa akin ay nangako siya na pagbubutihin niya ang pag-aaral niya. Sinubukan niya rin na mag-working student pero napansin ko na hindi niya kayang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho dahil bumaba talaga ang grades niya. Kaya naman sinabi ko sa kanya na mag-focus na lamang siya sa pag-aaral at ako nang bahala sa lahat ng mga gastusin. Ganon din ang naging setup ng isa ko pang kapatid nang mag-college na siya. Sinubukan niya rin na maging working student pero nahirapan din siyang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Doon ko na-realize na magkakaiba talaga ang diskarte ng mga tao. May mga kaya tayong gawin na hindi kayang gawin ng iba. O pwedeng nasanay lang din sila na may inaasahan silang tutulong sa kanila. Kaya ang pakiramdam nila ay hindi na nila kayang gawin ang isang bagay na mabigat para sa kanila. Kasi ako kahit gaano ako nahihirapan nang maging working student ako ay pinilit kong kayanin yon. Kasi alam ko na walang ibang makakatulong sa akin kung hindi ang sarili ko lamang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naging madali para sa akin ang tanggihan ng alok na pagpapakasal
ni Joey. Bago pa man ang araw na yon ay may ilang beses ko nang nararamdaman na balak na niya akong alukin ng kasal. Kasi napapadalas ang pagbubukas niya ng topic tungkol sa pagpapakasal, pagbuo ng pamilya, pagbili ng bahay o pagkakaroon ng mga anak. Gusto ko na rin namang pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na yon. May mga oras nga na nai-excite ako kapag nai-imagine ko na kinakasal na kami sa simbahan ni Joey, na may sarili na kaming bahay at may ilan na kaming mga anak. Pero mula nang mag-college ang dalawang kapatid ko ay doon ko na-realize na sobrang hirap pala talaga ng buhay. At natakot ako na iparamdam ang hirap ng buhay na yon sa mga magiging anak namin ni Joey. Papa Dudut, alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako handa noon na magpakasal. Kaya naging buo ang desisyon ko na tanggihan ang wedding proposal ni Joey. Ayoko magbitaw ng desisyon na pwedeng hindi lang ako ang mahirapan, kung hindi pati na rin ang mga mahal ko sa buhay. Sobrang nasaktan ko noon si Joey at naiintindihan ko ang pag-iwas niya sa mga tawag o text ko na ilang buwan, Papa Dudut. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit parang naging napakadali para sa kanya. Napalitan ako sa buhay niya. Dahil pagkalipas lamang ng ilang buwan ay nakita ko siya sa isang mall na may kasamang ibang babae. Hindi lang basta kasama, kung hindi kahawa kamay niya pa ito. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na kumprontahin siya ng araw na yon, Papa Dudut. Pwede ba, Joey? Bitiwan mo ang kamay ko! Kanina mo pa ako hinihila! O ayan, diyan ka mag-eskandalo. Ngayon nandito na tayo sa labas ng mall. Hindi ako nag-eskandalo! Talaga? Kaya mo ba kami sinugod ni Sanya kanina? Hindi ko kayo sinugod! Eh bakit napakarami mong tanong kanina? Tapos halos kulang na lang. Sabunutan mo yung kasama ko. Normal lang na magtanong ako dahil hindi ko kilala kung sino yung kasama mo. Tsaka, mabuti sana kung magkasama lang kayong dalawa eh. Pero hindi, Joey! Hawak mo yung kamay ng babaeng kasama mo na hindi ko kilala! Ngayon ang mga tanong ko naman ang sagutin mo. Sino ba talaga yung babae na yon? At bakit hawak mo ang kamay niya habang naglalakad kayo sa loob ng mall? Ano, Joey? Bakit hindi ka makasagot? Sabihin mo sa akin ng totoo. Sino ba talaga yung babaeng yun sa buhay mo? Girlfriend ko si Sanya at magpapakasal na kaming dalawa. Girlfriend? Sadali lang. Paano nangyari yon? At saka teka, magpapakasal na kayong dalawa? Bakit? Paano? Mahal ako ni Sanya, kaya pakakasalan ko siya. Pero mahal din kita. Kung talagang mahal mo ko, bakit ayaw mo magpakasal sa akin? Hindi ko sinabing ayoko magpakasal sa'yo. Ang sabi ko lang naman, hindi pa ako handa, Joey. Tsaka paano mo siya naging girlfriend? Eh, hindi pa naman tapos yung relasyon nating dalawa. Nung gabi na tinanggihan mo ang alok ko sa'yo na magpakasal na tayo, para mo na rin tinapos ang relasyon nating dalawa. Joey, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pa ako handa na lumagay sa tahimik na buhay kasama ka kasi nga dami ko pang responsibilidad sa pamilya ko. At sinabi ko rin sa'yo na handa akong tulungan ka sa responsibilidad mo sa pamilya mo. Pero ayaw mo. Hindi mo naman kasi responsibilidad ang pamilya ko, Joey. Hindi mo kailangan saluhin yung responsibilidad na hindi naman sa'yo. Ayoko lang naman na isipin ng ibang tao na inaabuso ko yung pagiging mabait mo at yung relasyon nating dalawa. Mas importante pa ba talaga yung iisipin at sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman natin? Kat, boyfriend mo ko. At kapag naging mag-asawa na tayo, magkasama na tayo sa lahat ng problema o responsibilidad mo sa pamilya mo. Hindi mo na kailangang suluin lahat ng bigat na araw-araw mong dinadala sa mga balikat mo. Kasi nandito ako, yung tao na willing na maging panghabang buhay na parte ng buhay mo. Hindi lang talaga ako sanay na may kahati sa mga problema at responsibilidad. Ano pa palang silbi ko kung hindi mo ko hahayaan na tulungan ka? Kat, mula nang maging magkarelasyon tayong dalawa,
Palagi mo na lang tinatanggihan ang mga tulong na binibigay ko sa'yo. At kung tinatanggap mo man yun, sapilitan pa. Hindi na iba ang pamilya mo sa akin. Kasi halos parang pamilya ko na rin sila. Pero dahil sa ginagawa mo, parang mo lang akong tinutulak palayo sa buhay mo. Sorry. Sorry, Joey. Sorry din, Kat. Alam ko na parehas lang tayong nahihirapan at nasasaktan ngayon. Siguro, kung hindi mo tinanggihan yung alok ko na magpakasal na tayong dalawa, kung hinayaan mo ako na tulungan ka sa lahat ng responsibilidad na meron ka, siguro hindi ko mabubuntis si Sanya at hindi namin kailangan na magpakasal. Ano? Anong sabi mo? Pagkatapos ng huling gabi na magkausap tayong dalawa, nagpakalunod ako sa alak at si Sanya ang kasama ko. Hanggang sa nagising na lang ako kinabukasan na magkatabi na kami sa kama. At 2 buwan ang lumipas. Sinabi niya na buntis siya at ako ang ama ng magiging anak niya. Teka muna, paano ako? Paano tayong dalawa? I'm sorry, pero kailangan kong panagutan yung magiging anak ko kay Sanya. Papadudot pagkatapos kong tanggihan ang alok ng pagpapakasal sa akin ni Joey ay iniwasan na niya ako. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, naiintindihan ko yon. Kasi alam ko na sobra ko siyang nasaktan. Binigyan ko siya ng oras na makapag-isip tungkol sa naging sagot ko, pero hindi naman ibig sabihin noon na nakipaghiwalay na ako sa kanya. Kasi pagkatapos ng 1 linggo ay sinimulan ko ng gumawa ng paraan para muli kaming magkausap. Tinatawagan ko siya pero hindi niya ako sinasagot. Palagi ako nagtitext at chat sa kanya pero hindi siya nagre-reply. Sinubukan kong i-explain sa mga text at chat ko na hindi pa ako handang magpakasal. Pero sobrang mahal ko siya. Na sana'y bigyan niya pa ako ng oras na matapos ang responsibilidad sa pamilya ko bago kami magsimulang magplano ng para sa aming dalawa. Halos 5 buwan niya akong iniwasan tapos ay makikita ko na lamang siya na may kasama ng ibang babae. At hindi lang yon, papadudot. Hindi ako makapaniwala na sa ilang buwan na hindi namin pag-uusap, makakabuntis na siya ng ibang babae. Sobrang sakit noon para sa akin kasi pakiramdam ko ay para akong isang piraso lamang ng notebook sa buhay niya na mabilis niyang pinilas at inalis sa buhay niya. Mabilis niya akong pinalitan ng isang bagong pahina sa kabila ng ilang taon na naging relasyon naming dalawa. Akala ko noon ay si Joey na ang magiging katuwang ko sa panghabang buhay sa oras na matapos na ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Ayon pala ay dadaan lang din siya at hindi rin magtatagal sa buhay ko. Kaya naman mula noon ay muli ko na lamang sinubsob ang sarili ko sa pagtatrabaho at sa responsibilidad ko sa pamilya ko, papadudot. Oh, Kat! Masyado ka yatang ginabi ng uwi ngayon. 3 oras po kasi ako nag-overtime sa opisina para wala na akong maiuwing trabaho dito sa bahay, ma. Tapos ang traffic pa po kaya mas lalo akong ginabi ng uwi. Nag-aalala na nga ako sa'yo kasi hindi ka nagre-reply sa text ko sa'yo eh. Pasensya na po, ma. Na-empty bat na rin po kasi yung cellphone ko kaya hindi ko na rin po nabasa yung text nyo. Ayos lang, medyo nag-alala lang ako kasi nga pasado 11:00 na ng gabi pero wala ka pa rin dito sa bahay. May nadaanan din po pala kaming mga sasakyan na nagkabanggaan. 2 kotse at 1 truck. Kaya naging doble ang traffic kanina. Mas doble din po tuloy ang pagod at gutom na nararamdaman ko ngayon. Halata nga sa mukha mo, lalo na sa mga mata mo, nak. Pero eto, ipaghahain na kita para makakain ka na rin. Salamat, ma. Maghuhugas lang din po ako ng kamay ko.
Kumapit kasi sa kamay ko yung kalawang sa gate natin kanina eh. Hindi pa po pala napapapinturahan yun? Nako, hindi pa nga. Kala ko po bang sabi nyo, papipinturahan nyo na yun kaya nanghingi kayo ng extra na budget nung nakaraang buwan. Oo, pero nagsabi kasi sa akin yung bunsong kapatid mo na gusto niyang sumama sa field trip ng school nila. Nung isang taon kasi hindi siya nakasama kaya pinagbigyan ko ng makasama ngayon. Sana ayos lang sa yung pinasama ko ang kapatid mo sa field trip nila. Wala naman pong problema sa akin kung sumama si Bunso sa field trip nila. Pero sana sinabi nyo sa akin yung tungkol doon. Para po hindi ako nagtataka kung bakit wala pa ring pintura yung gate natin hanggang ngayon. Ay, nawala na naman sa isip kong bagay na yun. Pasensya ka na anak. Ayos lang po, Ma. O Ma, bakit wala pong lumalabas na tubig dito sa gripo natin sa lababo? Ay nako, nasira kasi ulit yan kaya may timba ng tubig dyan sa tabi ng lababo. Yan na lang muna ang gamitin mo. Malinis naman ang tubig na laman ng timba na yan. Ay... Sige po, ito na lang po ang gagamitin ko na panghugas ng mga kamay ko. Magsasabon na rin po ako dito para matanggal ang amoy kalawang. Ma, di ba pinaayos nyo rin po itong lababo natin? Nagamit nyo nga po yung pera na dapat na pambayad ng kuryente natin nung nakaraan? Ay, oo, kaya lang palpak yung tuberong gumawa ng lababo na yan. Pinaalam niyo po ba sa kanya na palpak yung pagkakaayos niya dito? Nakatext ko pa siya ng isang beses at sinabi niya naman na babalik siya dito sa bahay para ayusin ulit yung lababo na yan. Pagkatapos noon, hindi na siya ulit nag-reply. Sinubukan ko ring tawagan pero hindi ko na makontak yung number niya. Mukhang wala na siyang balak na magpakita ulit dito sa bahay. Kaya plano ko nang kumuha ng ibang tubero na mag-aayos ng lababo natin. Ibig sabihin po panibagong bayad na naman yun, Ma. Ganun na nga anak. Ay, sige po. Sabihin nyo na lang po sa akin kung magkano magagastos kapag may iba ng tuberong tumingin dito sa lababo natin. Nahihirapan po kasi ako sa pagbabudget minsan kapag may biglaan tayong kailangan na pagkagastosan dito sa bahay eh. Oo, sasabihin ko kaagad sa'yo. Halika na rito sa lamesa nang makakain ka na. Eto Ma, kakatapos ko lang po magbanlaw ng kamay ko. Ano po bang ulam natin, Ma? Adobong galunggong. Galunggong na naman po. Di ba ito yung ulam natin kagabi? Iba yung ulam natin kagabi. Sarsyadong galunggong yon. Ma, hindi po ba talaga natin kayang magkaroon ng ibang ulam dito sa bahay? Palagi naman po ako nagbibigay ng pang-grocery sa inyo Saka madalas sobra pa po yun. Pero bakit napakabihira ako po makakain ng ulam na manok o karne ng baboy kapag nandito ako? Pasensya na anak. Ang totoo, may pinirito akong manok kanina kaya lang nakain ng kapatid mo yung tinira ko na para sa'yo. Alam mo naman na paborito niya yun kaya hindi ko na rin siya napigilan. Sanay na rin naman po ako na hindi pinapriority sa bahay na to. Di ko nga po alam kung bakit nagtatanong pa ako kung anong ulam na tinira niyo para sa akin Dapat sanay na rin ako na laging galunggong ang nakahain sa lamesa kapag uuwi ako sa bahay na to. Kat. Alam niyo sa totoo lang, napapagod na rin ako talaga Hindi lang sa paulit-ulit na ulam na to, kundi dahil sa pabigat na responsibilidad ko para sa pamilya na to. Pinipilit kong kayanin lahat, Ma. Sa totoo lang, pinipilit ko ibigay lahat ng pangangailangan nyo, kahit sobrang nabibigatan na ako sa mga ginagawa ko para sa inyo. Pasensya na talaga kung hindi ako makatulong sa'yo. Pasensya na rin po kayo kung nasasabi ko yung mga bagay na to. Huwag niyo naman po sanang isipin na sinusumbatan ko kayo dahil hindi po yun yung gusto kong mangyari, Ma. Nabibigatan lang po talaga ako. Nabibigatan na ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon Ang bigat-bigat! Ang bigat-bigat, Ma! Papadudot mula nang malamang kong nakabuntis ng ibang babae si Joey ay pinilit ko na rin siyang alisin sa buhay ko kahit na sobrang bigat. Kasi kasama na siya sa mga plano ko sa future. Nakikita ko na siya na kasama ko bilang kapareha sa panghabang buhay. Kaya naman hindi madali para sa akin na baguhin paunti-unti ang mga plano na yon. Dahil alam ko na wala ng Joey na babalik pa sa akin para damayan, tulungan at mahalin ako. Alam ko naman na may naging pagkukulang din ako sa relasyon namin. Hindi ako perpektong kapareha pero ginawa ko ang lahat para mag-work ang relasyon namin sa kabila ng napakabigat na responsibilidad na nasa mga balikat ko. Responsibilidad na ayokong ipasa
at iasa sa kanya dahil ayokong madamay siya sa bigat ng buhay na meron ako noon. Naging concerned lang ako sa kanya sa relasyon namin. Ang hindi ko alam ay magiging dahilan pala yon para tuluyang masira ang relasyon at ang mga plano para sa future naming dalawa. Lahat naman tayo ay marunong mapagod at mapuno sa oras sa sobrang bigat na ang nararamdaman natin sa dibdib natin. Kapag naipon na yung lahat ng sama ng loob na meron tayo para sa ibang tao, alam ko na dapat ay hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob para sa pamilya natin. Pero hindi naman natin mapipigilan yon, lalo na kung masyado na silang umasa sa atin. At ang araw na umiyak ako sa harapan ni Mama ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sabihin lahat ng hinanakit ko sa kanila, pati na rin ang paghihiwalay namin ni Joey. Hindi ko naman sila sinisisi sa naging pagtatapos ng relasyon namin kasi ang nasa isip ko noon, hindi rin talaga kami ni Joey ang para sa isa't isa. Sadyang hindi lang talaga siguro ganong katibay ang pundasyon ng relasyon naming dalawa. Pinagsisihan ko rin ang mga salitang binitawan ko noon kay Mama dahil alam ko na nasaktan ko siya. Pero naging maayos naman ang lahat sa bahay pagkatapos ng araw na yon. Mas inayos na rin ni Mama ang pagbabudget sa perang inaabot ko sa kanya. Kaya kahit papaano ay hindi galunggong ang madalas na ulam na naabutan ko sa bahay. Tinupad din ng kapatid ko na sumunod sa akin ang pangako niyang pagbubutihin ang pag-aaral niya dahil nakapagtapos siya ng cum laude sa kolehiyo. Ngayon ay dalawa na kaming nagtutulungan para sa mga gastusin sa bahay at pag-aaral ng 3 pa naming kapatid. Malaki pa rin ang pasasalamat ko na hindi ako binigo ng mga kapatid ko sa lahat ng mga naging sakripisyo ko para sa kanila. Kahit papaano, ay nararamdaman ko na gumaan ang buhay namin kumpara noong ako pa lamang ang nagtatrabaho para sa pamilya namin. Kaya sa mga kapwa ko breadwinner na nakikinig sa mga oras na ito, alam ko na may oras na sobrang bigat na sa dibdib ng mga responsibilidad na sinasalo natin sa bawat araw, pero huwag tayong susuko. Dahil darating ang araw na masusuklian din ang lahat ng hirap at pagsasakripisyo na ginagawa ninyo para sa mga mahal ninyo sa buhay. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali man na mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. More power and God bless po sa inyong programa sa Barangay Love Stories na forever #1 sa puso ng inyong mga listeners. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kath. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Walang ibang hinangad ang isang magulang kung hindi ang kabutihan para sa kanyang anak. At palagi niyang inuuna ang kapakanan nito kesa sa kanyang sarili. Ikaw, kabarangay, ano ang gagawin mo kapag nalaman mong niloloko lang pala ng taong mahal niya ang pinakamamahal at pinakaiingatan mong anak? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang LC. 47 years old, may nag-iisang anak at retired teacher mula sa isang public school. Masasabi ko na ang buhay may asawa at pagiging isang ina ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko noon. Mabuting lalaki kasi ang ibinigay ng Diyos bilang kabiyak ng buhay ko na si Ed. Nakilala ko siya noon dahil sa isang kaibigan
nang pumunta ako sa bahay nila para makifiesta. Kaagad na gumawa siya ng paraan para makipagkilala sa akin. At aaminin ko na kaagad din akong na-attract sa kanya noon. Inakala ko pa noon na yun ang huling beses na magkikita at magkakausap kami. Pero hindi ko inaasahan na gagawa siyang muli ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Pinuntahan niya ako sa school kung saan ako nagtatrabaho. May dala siyang prutas at bulaklak na para sa akin. Nang sumunod na araw, sa bahay naman siya dumalaw na may dala ring pagkain. Hanggang sa nanligaw na nga siya at hindi siya nabigo na tuluyang makuha ang pag-ibig ko. Nang magpakasal kami at magsama sa isang bahay bilang mag-asawa, doon ko na na-realize na hindi ako nagkamali ng lalaki na piniling mahalin. Dahil wala siyang ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa akin kung gaano ako kaswerte na siya ang napangasawa ko. Naging mapagmahal at responsable siyang asawa sa akin at tatay sa anak namin. Pero ang masayang pagsasama namin ay hindi pala talaga panghabang buhay. 3 taon pa lang ang anak naming si Dennis nang tuluyan akong iwan ni Ed nang namatay siya ng dahil sa cardiac arrest, Papa Dudut. Ay, grabe. Nakakapagod maglaba kapag ganitong oras. Buti na lang, hindi pa ganong mataas ang araw sa likod ng bahay. Hindi rin masyadong mainit habang naglalaba ako kanina. Ano kayang pwedeng maluto para sa tanghalian namin ni Dennis? Teka, anong naaamoy ko? Oh, ma, tapos na po kayong maglaba? Oo. Dineretso ko na rin ng sampay para kapag umaraw mamaya matuyo na rin na kaagad. Mukhang napagod po kayo. Sandali lang po at pupunasan ko yung pawis sa noo nyo. Eto po, malinis tong tuwalya na hawak ko. Pupunasan ko lang po ang noo nyo. Masyado po yata kayong madaming nilaban. Hindi naman masyadong marami yon kasi nakapaglaban na rin ako nung nakaraang araw lang. Sabi ko naman kasi sa inyo, bumili na tayo ng washing machine para hindi na kayo napapagod sa paglalaba. Washing machine? Sus, makakasira lang ng mga damit natin yun. Pwede naman po na kahit mga pambahay na lang ang i-washing machine nyo. Tapos yung iba, kahit i-handwash nyo na lang kung gusto nyo po. Iha-handwash ko na lang para sigurado ako na malinis ang pagkakalaba ko sa lahat ng mga damit natin. Hindi pa masisira ang mga tela nun, lalo na yung mga pang-alis mo na damit. Akin na nga yung tuwalya at ako na rin magpupunas sa pawis ko. Balikan mo na yung niluluto mo at baka masunog pa yun. Ay, sige po ma. Papatayin ko na rin yung apoy sa kalan. Kasi luto na rin naman po yung karne ng manok doon. Maupo na rin po kayo kasi nakapaghain na rin po ako ng para sa tanghalian natin. Sige, at medyo gutom na rin ako. Ano palang niluto mo na ulam? Ang paborito nyo pong binakol, ma. Ay, kaya naman pala amoy pa lang. Mukhang napakasarap na ng niluto mo kasi paborito ko. Sana nga po magustuhan nyo. Alam nyo naman po na hindi talaga ako madalas magluto. Nagulat nga ako nang may maamoy akong ulam mula sa kusina. Yung pala nagluluto ka na ng pananghalian natin. Nung makita ko kasi po kayong naglalaba kanina, naghanap na po ako ng pwedeng iluto sa ref natin. Sakto naman po ang mga ingredients na nakita ko para sa binakol na manok. Sana talaga pumasa sa inyo ang lasa ng niluto ko na yan. Eto, titikman ko na nang malaman natin kung lasang binakol ba yung niluto mo o baka mamaya lasang afritada o adobong manok pala ito. Ma, wala naman pong sarsaya na kagaya ng sa adobo o apritadang manok. Biro lang naman. Eto, titikman ko na talaga, ha? Masarap tong sinigang na manok mo, ah. Ma, binakol po yan at hindi sinigang. Pero seryoso na anak, masarap tong niluto mong binakol na manok. Talaga po, ma? Walang halong biro? Walang halong biro. Pwede ka na ngang mag-asawa sa sobrang sarap nitong niluto mo. Asawa agad, ma? Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Bakit, meron na ba? Nako, mukhang meron na nga. Kung meron man, ipapakilala ko po kaagad sa inyo. Saka, wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko.
Alam ko naman yon. Napakatalino mo kaya. Siyempre, kanino pa ba naman ako magmamana kung hindi sa paboritong mama ko? Para namang may iba ka pang mama ha. Kumain na nga tayo habang mainit pa tong masarap na binakol na niluto mo. Papa Dudut, simple lang naman ang naging buhay ng pamilya namin noong nabubuhay pa ang asawa ko. Sa construction site, nagtatrabaho si Ed bilang foreman at ako naman ay nagpatuloy sa pagtuturo ko sa school. Nang ipinagbuntis ko si Dennis, naging masela ng kalagayan ko. Kaya kinailangan ko nang mag-resign. Gusto ko na rin sanang bumalik sa pagtatrabaho noong nakapanganak ako, pero nakiusap si Ed na mag-focus na lamang daw sana ako sa pag-aalaga ng anak namin. Pinagbigyan ko naman siya kasi nangako siya. Nagagawin niya ang lahat para hindi kami mahirapan sa mga gastusin. Tinupad ni Ed ang pangako niya na yon. Kaya madalas siyang mag-overtime para madagdagan ang kinikita niya sa trabaho. At alam nyo, sa totoo lang, may bahagi ng sarili ko ang hanggang ngayon nagigilty pa rin dahil pakiramdam ko. Masyado kong iniasa lahat ng responsibilidad sa asawa ko. At yun ang naging dahilan para maaga niya kaming iwanan ng anak ko. Pero mula nang mawala siya ay nangako ako na gagawin ko ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Magpapakananay at tatay ako para sa nag-iisang anak namin ng asawa ko. Sinuklian naman ni Dennis ang lahat ng pagsusumikap ko para maitaguyod ang buhay namin. Naging napakabuti niyang anak sa akin. Nag-aral siya ng mabuti hanggang college hanggang sa napapansin ko noon na napapadalas na medyo ginagabi ng uwi ang anak ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa nakakauwi si Dennis dito sa bahay ah. Mabuksan na nga ang ilaw dito sa sala at nang makaupo muna ako sa sofa. Ay, nakakapagod yung mga klase ko kanina. Ang hirap talaga kapag may bumibisita sa amin ng mga head teacher mula sa ibang school. Napakaraming dapat asikasuhin. Ma, nakauwi na po pala kayo. Kakadating ko lang dito sa bahay. Nagpapahinga lang ako ng konti tapos mag-aasikaso na ako ng pagkain para sa hapunan natin. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman po. Uupo na lang din po muna ako dito sa sofa. Gusto mo bang buksan natin ang TV? Hindi na po, kasi wala naman po akong inaabangan na palabas sa TV ng ganitong oras. Sige, pero bakit parang napapadalas yata na ginagabi ka ng uwi ngayon? May inaasikaso lang po ako. Tungkol ba yan sa introduction ng research paper ninyo? Hindi po, ma. Baka napapadalas na masyadong pagsama mo sa gimikan ng mga kaibigan mo ha? At napapabayaan mo ng pag-aaral mo. Wala namang problema sa akin kung kanino ka pa bumarkada, basta hindi makakaapekto sa pag-aaral mo. Hindi po ako gumigimik. Kasi wala rin naman po akong hilig sa paglalakwatsa o pagtambay sa kung saan-saan. Saka, konti lang din naman po ang kaibigan ko sa school. Ayoko rin ang nakikipag-usap sa kung sino-sinong estudyante na walang kinalaman sa subject ko. Mabuti naman. Pero bakit nga napapadalas na ginagabi ka ng uwi dito sa bahay? Ang totoo po, naghahanap po kasi ako ng trabaho. Trabaho? Para saan? Para sa OJT mo na ba yan sa susunod na taon? Hindi ba masyado pang maaga para asikasuhin mo ang OJT mo? Hindi po para sa OJT yung trabaho na hinahanap ko. Para saan nga? Nakukulangan ka na ba sa allowance na binibigay ko sa'yo? May gusto ka bang bilhin kaya nagdesisyon ka maghanap ng trabaho? Tumaas na bang tuition fee mo at hindi ka nang nagsasabi sa akin? Ma, hindi po sa ganun. Hindi naman po kulang yung ibinibigay nyo na allowance sa akin. Madalas nga po na sobra pa. Wala rin po akong gustong bilhin na kahit na ano. At hindi rin po nagtaas ang tuition fee namin. Ang totoo, naghahanap po ako ng trabaho kasi plano ko na pong huminto sa pag-aaral ko. Ano? Anong sabi mo, Dennis? Nagbibiro ka lang, 'di ba? Pinaprank mo lang ako kaya sinasabi mo yan ngayon. Hindi po ako nagbibiro. At mas lalong hindi ko po kayo pinaprank. Seryoso po ako sa sinabi ko na
hihinto na ako sa pag-aaral. Pero bakit nga? Anong pumasok sa isip mo basta ka nalang gumawa ng ganyang klaseng desisyon? Ma, sana po maintindihan niyo ang desisyon ko na to kasi sa totoo lang, hindi rin po ito madali para sa akin. Mas lalong hindi madali para sa akin yung sinasabi mo. At hindi kita maiintindihan hanggat hindi mo pinapaliwanag na maayos kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Sorry po, Ma. Kailangan ko lang po talagang gawin to kasi buntis po yung girlfriend ko. May girlfriend ka? Opo. At magkakaanak na po kami kaya kailangan ko po siyang panagutan. Ito po ang dahilan kung bakit nagdesisyon ako na hindi na mag-e-enroll sa susunod na semester. Magtatrabaho na lang po ako para sa magiging anak namin. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako sa dalawang lalaki na ibinigay sa akin ng Diyos. Responsable at mabait na asawa si Ed. Pati na rin sa malambing at matalino kong anak na si Dennis. Akala ko talaga noong mawala si Ed ay hindi ko nakakayanin na magpatuloy pa sa buhay. Mula kasi nang maging mag-asawa kami, lahat ng bagay sa buhay ko ay nakaplano ng kasama si Ed. At paano ko pa susundin ang mga plano na yon kung hindi ko na makakasama ang asawa ko? Iniisip ko na lamang na kailangan ko pa ring magpakatatag para sa anak ko. Dahil ako na lang ang pwedeng asahan ni Dennis, Papa Dudut. Mabuti na lamang at lumaki talagang mabait, malambing, masunurin at matalinong bata ang anak ko. Hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo at bonus na lang talagang mahusay siya sa mga klase niya. Masasabi ko rin na marami siyang namana sa tatay niya. Kasama na doon ang hilig na bumuo ng mga malalaking pangarap para sa hinaharap. Pareho din sila ni Ed na pangarap na mabigyan ako ng malaki at maayos na bahay. Ang sabi ko naman, masaya na ako sa simpleng buhay na meron ako basta kasama ang anak ko. Ang hindi ko inaasahan noon, yung malaking pagbabago na mangyayari dahil sa pagpasok ng bagong tao sa buhay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa totoo lang, gusto kong magalit nang sabihin sa akin ni Dennis na nakabuntis siya ng babaeng hindi ko pa nakikilala. Hindi ako nagagalit kasi masisira o magbabago lahat ng mga plano at pangarap ni Dennis para sa akin. Yung inis at sama ng loob na nararamdaman ko ay para sa anak ko. Kasi bukod sa mga pangarap niya para sa akin ay meron din siyang sariling pangarap na alam kong magugulo ng dahil sa mga nangyari. Ang kinakasama pa ng loob ko noon ay yung desisyon niya na huminto sa pag-aaral. 1.5 taon na lang kasi at makakagraduate na dapat siya sa college. Kaya lang ay hindi ko na siya napilit pa na ituloy ang pag-aaral niya. Kahit sinabi ko na handa akong tulungan siya sa lahat ng gastusin sa college at sa magiging anak niya, ayaw niya raw kasi na ipasa sa akin ang responsibilidad dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi isang pagkakamali ang makabuntis ng babae. Sadyang naging mapusok lamang sila at hindi nakalimutan na maging responsable sa mga desisyon na ginagawa nila noon, Papa Dudut. Malapit na tayo sa bahay namin, Kyla. Medyo malayong lakaran pala to, no? Oo, kasi bihira ang dumaraan na tricycle dito sa street namin. Napansin ko rin na parang konti ang mga tindahan dito sa inyo. Medyo nga. Pero wag kang mag-alala kasi may sari-sari store na katabi mismo ng bahay namin. Ayun, sakto. Alam mo naman na mahilig akong bumili ng mga kutkuti na pagkain. Mas okay talaga na may malapit na tindahan sa atin. Pero sa totoo lang, kinakabahan na ako. Kasi baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Sobrang bait ng mama ko. Kaya sigurado ako na magugustuhan ka niya at magkakasundo kayong dalawa. Nandito na tayo sa bahay namin. Pagpasensya mo na lang kasi simple lang tong bahay namin.
Uy, ang ganda kaya ng bahay niyo, Dennis. May gate pa bago yung mismong pinto ng bahay. Ang ganda pa ng mga halaman dito sa garden niyo. Naku, alagang-alaga ni Mama yung mga halaman na yan. Pasok na tayo sa loob. Kasi sigurado akong excited na rin si Mama na makilala ka. Ma, nandito na po kami ni Kyla. Mabuti naman at dumating na kayo. Sakto kasi kalalabas ko lang ng juice at turon dito sa sala para sa merienda natin. Tamang-tama po pala talaga ang dating namin. Oo, mainit-init pa nga yung turon na niluto ko. Ay, Ma, si Kyla nga po pala. Girlfriend ko. Kyla, si Mama. Magandang hapon po, ma'am. Anong ma'am? Mama ako ni Dennis at hindi ako teacher sa bahay na ito. Mama na lang din ang itawag mo sa akin kasi hindi magtatagal. Magiging manugang na rin naman kita. Sige po, ma. Sabi sa'yo, mabait si Mama. At maganda pa, parang ikaw. Oo nga. Maganda talaga ang mama mo, lalo na sa personal. Magaling ka talaga pumili ng girlfriend na ipapakilala sa akin, Dennis. Maupo na muna kayo sa sofa nang makapagmerienda na tayo. Alam nyo, Ma, kanina pa kinakabahan tong si Kyla. Kasi ang sabi niya, baka taray-tarayin nyo raw siya. Uy, wala ako sinabing baka tarayan ako ng mama mo, Dennis. Pero totoo namang kinakabahan ka kanina, di ba? Kahit naman hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Ito kasi yung unang pagkakataon na makikilala ko ang mama mo. Huwag kang mag-alala, Kyla. Basta mahal ng anak ko, mahal ko na rin. Pero matanong ko lang, saan ba kayo nagkakilala ni Dennis? Wala pa kasi siyang masyadong nakukwento sa akin tungkol sa'yo. Sa school din po kung saan nag-aaral si Dennis. Ah, magkaklase kayo ng anak ko? Hindi ko po siya kaklase at matagal na rin po akong huminto sa pag-aaral. Ah, hindi ka na pala nag-aaral. Opo, Ma. Nakatungtong naman po ng first year college si Kyla noon. Pero nang mamatay ang mga magulang niya 3 years ago, tita na lang niya ang kasama niya. Doon po siya nagdesisyon na magtrabaho na lang. Ah, ganun ba? Paano kayong nagkakilala sa school kung hindi naman pala siya estudyante doon? Nagtatrabaho po ako sa kantin sa loob ng university kung saan madalas na kumakain si Dennis. Doon po kami nagkakilala. Masipag pong magtrabaho si Kyla at yun talaga ang pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Alam ko po na hindi ko talaga siya naikwento sa inyo noon. Pero mabuting tao po si Kyla at mahal na mahal ko po siya. Kaya sana po, okay lang sa inyo na dito muna kami tumira habang hindi pa siya nakakapanganak. Siyempre naman kasi bahay mo na rin to, anak. Huwag kang mag-alala kasi maaasahan mong suporta ko sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Lalo na kung para sa relasyon at magiging anak ninyo ni Kyla. Papadudot, wala talaga akong alam na kahit na ano tungkol kay Kyla. Ni hindi ko alam na may girlfriend na pala ang anak ko. Ang akala ko noon ay nakafocus siya sa pag-aaral niya, yun pala ay may ibang tao na siyang binibigyan ng atensyon, papadudot. Pero noong araw na nakilala ko naman si Kyla, ang naisip ko kaagad ay makakasundo ko siya. Dahil mukha siyang mabait na babae. Nalaman ko rin noon na halos 3 taon na pala ang tanda niya kay Dennis. Medyo halata ngayon nang unang beses ko siyang makita sa personal. Naisip ko pa nga na baka may ibang anak na siya dahil medyo malaki rin talaga ang katawan niya. Kahit 2 buwan pa lamang siyang buntis. Pasimple ko yon at tinanong kay Dennis sa paraan na hindi ko siya mau-offend. At sinabi naman niya na wala pang ibang anak si Kyla at sadyang may kalakihan lang din ang katawan nito, papadudot. Ma, gagabihin po pala ako ng uwi mamaya. Huwag niyo na po akong hintayin ni Kyla na magapunan. Ipagtatabi na lang kita ng ulam para mabilis kong mainit pag uwi mo dito sa bahay. Bakit pala gagabihin ka ng uwi? Kulang po kasi kami ng waiter sa restaurant kaya kailangan namin magdagdag ng oras sa duty namin. Naku, sayang naman kasi bala ko pa namang magluto ng paborito mong igado na ulam para sa hapunan. Talaga? Ipagluluto mo ako ng paborito ko? Oo,
Kaya nga plano kong sumama mamalengke mamaya kay mama eh. Pwede mo pa rin namang iluto yung paborito ko, Kyla. Hindi na nga lang tayo sabay na makakapaghapunan. Kasi ayoko mapuyat ka sa paghihintay sa akin. O sige, pero siguraduhin mo na kakainin mo yung iluluto kong ulam ha? Kahit sunog pa yung luto mo, kakainin at uubusin ko lahat yan. Grabe ka naman. Hindi pa naman ako nakapagluto ng sunog na ulam nung nagtatrabaho pa ako sa kantin. Joke lang naman yun. Ikaw naman oh, akala ko naman nakatikim ka na ng sunog na luto ng girlfriend mo. Naku ma, masarap po magluto si Kyla. Ay talaga? Opo, kasi minsan binibigyan niya pa ako ng pagkain na niluto niya sa bahay nila kapag wala siyang pasok sa kantin. Malapit lang din po kasi yung bahay ng tita ko sa university kung saan nag-aaral dati si Dennis. Kapag wala po akong trabaho, dumadaan po siya doon para saglit na dalawin ako o makipagkwentuhan sa akin. At kapag aalis na po ako, palagi na po siyang may pabaon na pagkain sa akin. Kaya pala may mga oras noon na maaga kang umaalis ng bahay natin. Akala ko may inaasikaso ka lang na para sa mga klase mo eh. Opo ma, pero never ko naman pong pinabayaan ang pag-aaral ko kahit nanliligaw pa lang ako nun kay Kyla. At kahit po boyfriend ko na si Dennis, palagi ko rin pong pinapaalala sa kanya na mag-focus sa pag-aaral niya. May isang beses lang po talaga na naging mapusok kami. Sorry po ma. Nako, huwag nyo nang isipin yon kasi hindi na natin mababago yung mga nagawa nyo noon at yung mga nangyari noon. Mas mahalaga ngayon na mag-focus tayo sa present, lalo na sa future na para sa baby ninyo. Tama po kayo. Kaya magsisipag talaga ako sa trabaho para sa pamilya na to. Teka, kailangan ko na nga rin po palang umalis kasi baka malate pa ako. O sige, mag-iingat ka anak. Opo ma, lalabas na rin po ako ng bahay. Bye po. Bye Kyla. Bye, mag-iingat ka. Ang dami ko po palang nakain na pandesal at pansit. Napansin ko nga rin yan. Mabuti naman at nagustuhan mong binili kong pansit dyan sa malapit na tindahan para sa almusal natin. Masarap din po kasi talaga yung pansit kahit wala masyadong gulay. Ayos din po yun dahil hindi rin ako mahilig sa gulay. Pareho pala kayo ni Dennis na hindi mahilig kumain ng gulay. Pero ngayon po, pinipilit ko naman na kumain ng gulay para sa pinagbubuntis ko. Inaantok na tuloy ulit ako. Oh, saan ka pupunta? Papasok po muna ako sa kwarto namin ni Dennis. Akala ko sasamahan mo kung mamalengke. Naku ma, tinatamad na po ako lumabas ng bahay. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang ang bibili ng mga sahog na gagamitin mo sa lulutuin mo mamaya. Kayo na lang din po siguro magluto mamaya. Hindi rin naman makakauwi ng maaga si Dennis. Sa ibang araw na lang po ako magluluto para sa kanya. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto at nakakaramdam talaga ako ng antok. Kung maglalaba po pala kayo, pakisama na lang din po sana yung mga damit namin para hindi nakatambak sa kwarto. Magpapahinga po muna ako. Papadudot, nagkamali pala ako sa naging first impression ko kay Kyla. Noong unang mga araw kasi niya sa bahay, naging maayos talaga ang pakikitungo niya sa akin. Pati na ang pag-asikaso niya sa mga gawaing bahay. Maaga siyang gumigising at pagkatapos mag-almusal ay dediretso sa sala para magwalis-walis ng sahig. Kasunod ang pagpupuna sa mga bintana, nagluluto rin siya ng para sa hapunan namin at siya ang nag-aasikaso ng pinagkainan namin sa almusal. Pero pagkalipas ng ilang linggo ay nagbago ang lahat, lalo na nang kinailangan kong mag-resign sa trabaho. Napaaga noon ang retirement ko dahil lumala ang katarata sa kanang mata ko. Nadaan pa naman sa oral medication pero hindi na ako bumalik pa sa pagtuturo. Mula noon, si Dennis na ang nagtatrabaho para sa mga pangangailangan at gastusin sa bahay. Doon din nagbago ang ugali ni Kyla na halos inaasa na niya sa akin lahat ng gawain sa bahay. Pero naisip ko na baka hindi nagbago ang ugali niya. Baka sadyang yun talaga ang ugali niya. Nagpapanggap at nagpapakitang tao lamang siya sa umpisa. Pilit ko na lamang siyang pinakisamahan noon dahil ayoko nang bigyan pa ng problema ang anak ko
na alam kong palaging pagod galing sa trabaho niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang restaurant nagtatrabaho noon si Dennis. Dahil sa mga gamot na kailangan ko, mga vitamins ni Kyla at iba pang gastusin sa bahay, madalas na nag-o-overtime sa trabaho ang anak ko. Ayaw niya kasi nang nagigipit kami sa pera o panggastos sa bahay. Pinag-iipunan niya rin ang para sa panganganak ni Kyla at nabanggit niya rin na plano na niya itong pakasalan sa susunod na taon. Kaya pilit niyang ginagawa ang lahat para maibigay ang pangangailangan namin. Halos mahigit 10 oras siyang nagtatrabaho sa araw-araw. Naiinis pa ako kasi aalis si Dennis nang tulog pa si Kyla. Babangon lamang ito kapag kakain na. Magbabanyo o manonood ng TV tapos kapag uuwi na si Dennis, madalas natulog na ulit ito. Mabuti sana talaga kung may iba itong ginawa na medyo nakakapagod sa buong maghapon. Oo, buntis siya pero hindi ibig sabihin noon na hindi na siya pwedeng tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi rin naman masela ng kalagayan niya kaya walang dahilan para maghapon lang siya na nakahiga sa kama o manood ng TV. Pero hinayaan ko lamang siya at walang kahit na anong narinig mula sa akin. Ang sabi ko baka kapag nanganak na si Kyla ay mas magiging maayos ang ugali niya. Pero naging malala ang lahat lalo na nang makunan si Kyla. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, naging maayos na ang kalagayan nito pero mas naging tamad sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Naku, ang lakas ng ulan sa labas ng bintana. Kung kailan naman patapos na ako dito sa niluluto ko. Mababasa pa yung mga nilaban ko kahapon. Mapakuha ko na nga lang muna yun kay Kyla. Kyla! Kyla! Pakisilong muna nga muna yung sinampay sa labas bago pa tuluyang mabasa ng ulan. Kyla! Naririnig mo ba ako? Ang sabi ko, pakisilong muna yung mga sampay natin. Hindi ko na maiwan tong niluluto ko rito, Kyla. Sige po, Ma. Isisilong ko na po. Mabuti naman at lumabas na rin siya ng kwarto. Buong araw na lang siyang nakakulong doon at hindi man lang magwalis sa sala. Lahat na lang ng kailangang asikasuhin dito sa bahay, ako nang gumagawa. Haluin ko na nga munang mabuti itong mga gulay. Ayan, mukhang ayos na itong niluluto ko rito. Mapatayin na ang apoy sa kalan at silipin ko muna si Kyla kung nagtitiklop na ba siya ng mga sinilong na damit. Kyla, tinitiklop mo na ba yung mga sinilong mo mula sa labas? Ay, teka, nasaan ang babaeng yun? At talagang iniwanan lang dito sa sofa yung mga damit na kinuha niya mula sa sampayan? Ay, mga basa pa yung iba sa mga ito. Tapos sinama na niya sa mga tuyong damit. Talaga namang magsisilong na lang ng mga damit, hindi pa inayos. Kailan mo ba aayusin ang mga Ma? kilos mo dito sa bahay na ito, Kyla? Bakit naman po hindi kayo kumakatok bago niyo binuksan yung pinto at pumasok dito sa kwarto namin? Bukas tong pinto ng kwarto niyo, kaya hindi na ako kumatok. Eh bakit po kayo nandito? Mamaya pa naman po ako kakain ng tanghalian pagdating ni Dennis. Hindi kita pinuntahan dito para sabihing nakahain ng tanghalian mo sa lamesa. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Isilong mo yung mga sinampay sa labas dahil umuulan na. Opo, at sinunod ko po ang utos nyo na isilong ang mga sinampay. Nilagay ko na nga po lahat sa ibabaw ng sofa. Kaya ano pa po bang kinakainis nyo dyan? Ginawa ko naman po yung inuutos nyo sa akin. Ayun na nga eh! Ginawa mo nga ang inuutos ko pero hindi mo naman inayos. Ni hindi mo malang inihiwala yung mga tuyong damit doon sa iba, doon sa mga nabasa na sa ulan. At sana, tiniklop mo na rin yung ibang tuyo doon nang hindi nakakalat sa may sofa. Ma, ang sabi nyo kanina, isilong ko lang ang mga yon. Wala naman po kayong sinabi na pati pala pagtitiklop, kailangan ko pang gawin. Kailangan ko pa ba talagang sabihin yun? Syempre naman po. Hindi ba pwedeng magkusa ka na lang kasi alam mo naman kung anong dapat na gawin pagkatapos isilong ang mga damit? Hindi ko naman po damit ang lahat ng yon. Yung iba po doon, damit nyo at damit ni Dennis. Kaya bakit ako pa ang magtitiklop ng mga yon? Ako na nga ang naglaba? Ako pang pagtitiklopin mo ng lahat ng ulan yun? sa labas. Oh, Ma,
Ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto namin ni Kyla? Kinakausap ko lang itong girlfriend mo. Bakit po? Ay nako, Dennis. Di ba kanina ko pa sinabi sa'yo na masakit ang ulo ko? Oo, nabanggit mo nga bago ako umalis kanina para kumuha ng updated police clearance ko. Ayan kasi si Mama. Inutusan pa ako na lumabas para isilong ang mga damit kanina. Naulanan ako kaya lalong sumakit ang ulo ko. Tapos ngayon, inuutusan pa ako na tiklopin ang lahat ng mga damit na sinilong ko kanina. Ma, bakit naman po kay Kyla niyo pa pinapagawa yun? Pwede naman pong ako na lang ang magtupi ng mga damit mamaya. Hindi naman kasi talaga masakit ang ulo ng girlfriend mo. Ayaw niya lang talagang kumikilos dito sa loob ng bahay natin. Ma, kanina pa po sinabi sa akin ni Kyla na hindi talaga okay ang pakiramdam niya. Basta, ako na po ang magtutupi ng mga damit mamaya. Huwag niyo na pong ipagawa yun kay Kyla para makapagpahinga na lang din po siya. Nakapagluto na po ba kayo ng para sa tanghalian natin? Oo, maghahain na ako para sabay-sabay na tayo makakain ng tanghalian. Papadudot, 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Kyla nang makunan siya dahil naging mahina ang puso ng baby niya. Grabe ang pagdadalamhati ng anak ko noon at halos 1 linggo ko siyang hindi makausap ng maayos. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 linggo mula nang mailibing ang anak ni Kyla, nakita ko na muling nagkaroon ng direksyon ng buhay niya. Nang mga panahon na yon ay madalas ko siyang nakakausap tungkol sa mga naging pagsisisi niya sa nangyari sa buhay niya. Sinabi ko na may malaking dahilan kung bakit nawala ng maaga ang anak niya. Parang yun nangyari sa akin noong maaga rin akong nabiyuda. Isa sa mga dahilan yon para mas lalo kaming maging matatag at sinabi ni Dennis na magfo-focus na lamang daw siya sa amin ni Kyla. At sa plano niya na pakasalan nito sa susunod na taon, kung ano ang pagsusumikap na ginagawa ni Dennis sa buhay ay kabaliktaran naman ang ginagawa ni Kyla sa bahay namin. Lumala ang pagiging tamad niya sa bahay at may mga oras na kapag nakikisuyo ako na tulungan niya ako sa ibang gawain, kagaya ng pagwawalis sa sala o pagluluto, palagi niya akong sinisigawan at sinasabi niya na abala ako sa pagsa-cellphone niya. At nang minsang magkasagutan pa kami ni Dennis, nang dahil sa kanya ay gusto ko talagang magalit sa anak ko dahil mas kinampihan pa nito ang babae na yon kesa sa akin ang nanay niya. Pero pilit ko na lamang na pinalampas ang lahat noon at patuloy na tiniis ang ugali ni Kyla. Pero ang isang bagay na hindi ko talaga natansya noon ay nang makita ko si Kyla na nakikipagharutan sa isang lalaki sa may mismong harapan ng gate ng bahay namin. Tinawag ko siya noon pero hindi niya ako pinansin tapos ay tinarayan pa. Hindi ako nakatiis pa kaya naman nilapitan ko sila, pinalis ko yung lalaki at pilit na pinapasok si Kyla sa loob ng bahay, Papadudot. Bakit niyo naman po binastos yung bisita ko, Ma? Binastos? At siya pa talaga yung nabastos? Tama ba yung ginawa niyong paghaharutan sa harap mismo ng bahay ko? Ano pong paghaharutan ang sinasabi niyo? Pinsan ko lang po yung kausap ko kanina sa may gate. Pinsan? Ang sabi mo nung nakaraan, delivery rider yon na naghahatid lang ng mga ino-order mo na kung ano-ano sa online. Oo nga po. Pinsan ko po yung delivery rider na yon. Ano na naman po ba yung iniisip niyo na hindi maganda tungkol sa akin? Hindi ako mag-iisip ng ganito kung wala akong nakikita na masamang ginagawa mo. At kailan pa po naging masama yung pakikipag-usap sa pinsan ko? Huwag mo ang binibilog ang ulo ko. Hindi lang kayo nag-uusap ng lalaki na yon. Nakita ko na hinahawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka pa niya sa pisngi mo. Ang laswa niyo naman pong mag-isip, Ma. Ang hirap po sa inyo. Lahat na lang ng ginagawa ko dito sa bahay na to, mali sa paningin niyo. Eh, kailan ka ba gumawa ng tama? Ultimo pag-aasikaso ng mga kailangan gawin dito sa bahay, hindi mo naman ginagawa ng tama? Magpapalaba ka na nga lang ng mga damit mo? Hindi mo pa ilagay sa tamang lalagyan? Pati na nga ang mga pinagkainan mo, basta mo na lang iniiwan sa lababo? Kita niyo na? Napakarami niyo naman pong issue sa akin. Kanina, yung pakikipag-usap ko sa labas ng bahay. Ngayon naman, pati ang bawat kilos ko dito sa loob ng bahay niyo, sinisita niyo na.
Alam niyo, mabuti pa, magpahinga na lang ako sa kwarto namin ni Dennis. Sumasakit na naman po kasi ang ulo ko dahil sa ingay niyo. Sandali lang, Kyla. Hindi pa ko, tayo Ma! tapos mag-usap. Bitawan niyo nga ang braso ko. Huwag mo kasi akong talikuran dahil nag-uusap pa tayo. Pwede po bang hayaan niyo na lang akong pumasok sa kwarto namin? Tapos ano, magkukulong ka na naman dyan buong araw? At lalabas ka na lang kapag kakain na? Kung may issue po kayo sa akin, si Dennis na lang po ang kausapin niyo. Papasok na po ako sa kwarto kasi ayoko na po makipagtalo sa inyo. Sabi ng hindi pa tayo Ma, tapos nasasaktan mag-usap. na po ako. Bitiwan niyo nga po yung braso ko. Ano pong nangyayari dito? Nasa pinto pa lang ako. Naririnig ko na po ang mga sigawan nyo. Mabuti naman at umuwi ka na. Si Mama kasi, kanina pa ako sinisigawan. Tapos ang higpit pa ng hawak niya sa braso ko. Tingnan mo, oh. Halos magmarka na ang kamay niya sa balat ko. Ma, bakit nyo naman po sinisigawan at sinasaktan si Kyla? Hindi ko siya sinisigawan at mas lalong hindi ko siya sinasaktan. Gusto ko na kasing magpahinga, pero ayaw niya pa akong papasukin sa kwarto natin. Ano ba talagang nangyayari dito? Yang girlfriend mo kasi, nakita ko nakikipagharutan sa ibang lalaki dyan sa labas ng bahay natin. Doon pa talaga sa may gate natin. Kyla, ano tong sinasabi ni Mama? Hindi naman totoo yon. Hindi totoo? Kahit nakita ko na hinawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka niya sa pisngi mo? Pinsan ko nga lang po kasi yon na binibigyan niyo ng mali siya. Kung nabibilog mo ang ulo ng anak ko, huwag mo ko igaya sa kanya. Hindi mo ko maloloko, Kyla. Pwede po bang tigilan niyo na nga po yung kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin? Alam ko naman kasi talaga na ayaw niyo sa akin kaya gusto niyo akong siraan sa anak niyo. Hindi kita sinisiraan sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi lang din po ako ng totoo. Sadyang marumi lang po ang isip niyo kaya kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig niyo. At ako pa talaga ngayon ang madumi mag-isip? Sino pa po ba? Kayo lang naman po yung walang tigil sa pagbabantay sa bawat galaw ko dito sa bahay na to. Teka, wag na nga kayong magsigawan ni Mama, Kyla. Hindi naman kasi ako nag-umpisa nito. Yang mama mo. Palibasa, sampid lang ako dito sa bahay kaya ginaganyan niyo na lang ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Gusto ko lang naman talagang magpahinga muna. Pero ayaw niya akong papasukin sa kwarto natin. Palagi niya na lang binabantayan bawat kilos ko dito. Kulang na nga lang, pati paghinga ko dito sa loob ng bahay na to, bantayan niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto natin. Pero Dennis! Ma, mamaya na lang po tayo mag-usap. Gusto ko na lang din po sana munang magpahinga. Papa Dudut, matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang kinikilos noon ni Kyla na pinagsasawalang bahala ko lang madalas. Kapag nakalis na si Dennis ng bahay papunta sa trabaho niya, maririnig ko na si Kyla sa loob ng kwarto nila na halos bumubulong na parang may kausap. Minsan nang nasilip ko siya sa loob ng kwarto nila. Nakita ko na may hawak siyang cellphone at nakangiti habang parang kinikilig sa kausap niya. Napapadalas din yung lalaki na kausap niya noon na pumunta sa may gate ng bahay namin. Nung unang nakita ko siya na kausap ni Kyla sa may gate ay nag-usisa ako at sinabi niya na nagdi-deliver lamang daw ito ng item na in-order niya online. Hanggang sa halos araw-araw na silang nagkakausap noon. May mga araw din noon na umalis siya sa bahay kapag nasa trabaho na si Dennis. At ang paalam niya ay pupunta siya sa isang kaibigan. Uuwi siya bago makauwi si Dennis sa bahay. Pero minsan, Papa Dudut, naunang umuwi si Dennis sa kanya at nagtaka ang anak ko kung bakit wala si Kyla sa bahay. Hindi raw ito nagpaalam o nag-text sa kanya na aalis ng bahay. Ang sabi lang ni Kyla nang makauwi siya ay may dinalaw lamang itong kamag-anak kaya ginabi ng uwi. Pero iba na ang pakiramdam ko noon dahil nakita ko na noong magkausap sila ni Dennis. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Kyla. Hanggang sa nakita ko ang paghaharutan ni Kyla sa may gate at paghalikpan ng lalaki sa pisngi nito. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko at alam ko na hindi yon kamag-anak ni Kyla. Pero alam nyo yung mas masakit. Yung mas kinampihan at pinaniwalaan siya ng anak ko kesa sa akin. Wala akong ibang hinihiling noon
kung hindi ang mapabuti ang anak ko at maging masaya siya sa kung sino man ang babaeng mapipiling niyang mahalin. Kahit na hindi ko tanggap si Kyla, ay pinilit ko siyang pakisamahan. Pero ako pa ang lalabas na masama sa lahat. Pagkatapos ng pagtatalo namin na yon ay nag-decide si Dennis na umalis na sila ng bahay ni Kyla. Nangupahan sila sa hindi kalayuan mula sa bahay ko. At isang beses sa isang linggo ay dinadalaw na lamang ako ni Dennis sa bahay. Kapag dinadalaw ako ng anak ko ay iniiwasan namin na pag-usapan ang tungkol sa relasyon nila ni Kyla para hindi kami magtalo. Papa Dudut, ang dahilan talaga ng pagsulat ko ngayon ay para humingi ng payo sa kung ano ang dapat kong gawin. Sigurado kasi ako na niloloko ni Kyla ang anak ko pero ayaw naman akong paniwalaan ni Dennis. At ayoko na rin na mas lalo pang magulo ang relasyon namin ng anak ko. Kaya hindi na ako naglalakas loob na makialam sa relasyon nila. Ano bang dapat kong gawin para mamulat ang anak ko sa katotohanan na hindi karapat-dapat si Kyla para sa kanya? Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, LC. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.